May bago ka na uling trabaho? Tanong kay Isabel ng isa sa matalik niyang kaibigan na si Jana Fuentes. Saan naman? Tumingin siya rito. Bumisita si Jana sa kanila ng araw na iyon. Maybe to comfort her. Pero hindi nito pinapaalam. Matagal na sila magkaibigan ni Jana. Magkaklase sila noong high school. At pareho rin ang course na kinuha nila noong college. Pero sa magkaibang nga lang university. Oo, full-time job na. Full-time? Maayos yan. Saan naman? Sa isang high-class restaurant sa Makati. Akala ko nga hindi ako makakapasa sa interview. Magiging waitress ako doon. Matagal ng pangarap ni Isabel na makakapagtrabaho sa isang high-class restaurant. Her years of part-time jobs and working experiences finally paid off. Matagal na yung pinapangarap na maging chef, pero dahil sa financial problem, hindi na makamit ang pangarap. Sa ngayon, ayos sa kanya maging waitress sa isang high-class restaurant. Ngumiti si Jana. Makikita ang kasiyahan sa mukha nito. Alam ng kaibigan ang mga pangarap niya. Mataas din ang sweldo kasi sa ibang part-time jobs na nagawa ko. Sabi pa niya, pero paano ko pa rin mag-part-time job ng isa pang trabaho? Kahit 4 na oras lang. Pinapagod mo ang sarili mo. May iling na sabi nito. Marami akong pagkakagustusan ngayon. Yumuko siya. Alam mo naman ang nangyari. Napagbuntong hininga si Jana. Sigurado ako na magiging maayos din ang lahat sa buhay mo. Palagi may liwanag sa dulo ng bawat tunnels. Tumango-tango si Isabel at nagpasalamat sa kaibigan. Sana nga, maayos ang lahat. Sana makita na niya ang liwanag na iyon. Kailan ka pala magsisimula sa bago mong trabaho? Tanong nito. Mamaya na. Alauna ng hapon na simula ng shift ko. Sinalipan niya ang suot na relo. It was already past 9 in the morning. Mukhang kailangan ko na mag-ayos. Magkakommute pa ako pa Makati. Sige lang. Tumayo na si Jana. Binisita lamang naman kita. Good luck sa bago mong trabaho. Nginita niya ang kaibigan at saka ito nahatid hanggang sa labas ng bahay. Pagkapasok ulit sa loob, sandali niyang iginala ang tingin sa bahay. Napakatahimik doon. Nasa school ang dalawa pa niyang kapatid. There were too many responsibilities in her shoulders. Pero kailangan niya maging kalmado. Ang una na niyang dapat gawin ay magtrabaho para makaipon ng pera at makahanap ng mahusay na lawyer na magtatanggol sa ama. Kailangan din niya bumisita sa police department na nag-imbestiga sa kaso ng ama. Her father could be framed up. Pero hindi man pwedeng siya mag-imbestiga niyon. Wala siyang alam sa ganoong bagay. She needed to find a lawyer soon. Tumango-tango si Isabel. First things first. Kailangan mo na yung pumasok sa bagong trabaho. Hindi maganda na malate siya sa unang araw at magkaroon ng bad record. Ilang modes of transportation din ang kanyang sasakyan para makarating sa Makati. Medyo may kalayuan iyon sa kanilang bahay, pero ayos lang. Hindi niya afford na magrenta pa ng apartment. Malapit sa restaurant, kung kaya kakayanan niyang mag-commute. Sinalipan ni Isabel ang suot na relo. 45 minutes before 1 p.m. Halos lahat ng jeep na dumaraan papunta sa location ng restaurant na pagtatrabahuhan ay puno lahat. Noong isang araw naman na nagpunta siya roon, ay halos walang laman ang mga jeep. Kung kailan talaga kailangan ng isang bagay, ay saka wala. Kinalaman niya ang sarili at matyaga pa naghintay ng ilang minuto hanggang sa wakas ay may jeep na tumigil sa harap niya. Habang nasa biyahe, inayos niya ang medyo nagulong buhok. Nakasuot lang siya ng blue denims at white blouse. Mamaya pa siguro may bibigay sa kanya ang uniform. Pagkababa ng jeep, ay kinailangan pa niya maglakad ng konti para makarating sa bagong pagtatrabahuhan, ang Larson Restaurant. Kahit ilang beses ang nakarating sa restaurant, ay hindi pa rin niya mapigilang humanga dahil sa ganda niyon. It was a restaurant that screamed class and luxury. Halos lahat ng kumakain doon ay sigurado mga may sinasabi sa buhay. It was a big, spacious restaurant. May second floor din iyon.
This time, sa back entrance siya papasok. Sinabi niya sa guard ang pakay at saka siya tinuro sa office ng manager na magbibigay ng instruction sa kanya. Magalang na bumati si Isabel sa restaurant manager na si Kathleen Prieto. Pagkapasok sa opisina ito, tumayo ang babae na nasa late 30s na siguro. Nakasuot ito ng black skirt at blue blouse na napapatungan ng black blazer. Nakataas ang buhok ng babae. Maganda rin ito. Mas maliit na ng konti sa height niyang 5'6". Ako po si Isabel Villegas. Pagkapakilala niya, na-hair po ako last Saturday at tinawagan na magsisimula ngayong araw. Yes, tumangutang ang manager. May kinuha ito sa isang coffee table doon. Isang plastic na may lamang mga damit. Your uniforms. Pagkalabas mo dito, dumiretso ka lang pakaliwa. Makikita mo doon ang room ng mga staff. Hanapin mo si Mandy. Siya na magtuturo ng mga kailangan mong gawin. Pinasadahan ito ng tingin ang kanyang kabuuan. Make yourself pretty, you're okay? Nagpasalamat siya bago nagpaalam. Inayos na niya ang buhok. Haggard din siguro siya dahil sa biyahe. Hindi naman naging mahirap ang mga itinuro ni Mandy. Isa rin sa mga waiter doon. Lumabi ito habang pinagmamasdan siya sa suot na uniform. White blouse na pinatungan ng black long sleeve blazer. Black skirt na lampas sa taas ng tuhod ang haba at itim na ladies shoes na may 2 inches heels. Sa collar ng blouse ay may nakaikot na red scarf. Her hair was tied up in a bun. She also put light makeup on her face. You can be a stewardess, komento ni Mandy. Ngumiti siya. Hindi ko pangarap yon. Tumawa naman ito. Mandy seemed to be in her early 30s. Mabait ito at approachable. Palagi ring nakangiti. Mukhang sanay ka naman sa ganitong trabaho, kaya sigurado hindi ka mahihirapan. Tumango siya. Nag-waitress na rin ako sa ibang restaurant. Pero itong kaunang-unahan sa isang high-class restaurant kaya medyo kinakabahan din ako. Just keep on smiling. Payo nito. Kung may problema, pwede ka lumapit sa akin. Okay, Manager Prieto. We're like a family here. Yun din ang gusto ni Sir. Sir? Hindi pa namimit si Isabel ang may-ari ng restaurant na iyon. Hindi mo pa nakikilala si Sir Nico? Tanong ni Mandy. Umiling siya. Well, he's always busy. Nagkibit balikat ito. Pero sa lahat ng branches ng Larson Restaurant, dito siya mas madalas bumibisita. One of these days, or maybe later, makikilala mo siya. Tumango na lang siya. Ang importante naman sa kanya ay ang trabaho. Come on, let's get you on the floor. Komendad si Mandy at hindi lang siya palabas ng staff room. Relax and smile. Humugot si Isabel ang malalim na hininga bago ngumiti. She could do this. She could do any job as long as she focused on it. Kailangan niya magtagal sa trabahong iyon at makaipon. Kailangan niya mailabas ang ama sa kulungan. You did well on your first day. Puri sa kanya ni Mandy habang nasa loob sila ng staff room. Tapos ang opening hours ng restaurant kaya nagpapahinga sila bago magpalit ng damit. Salamat. Nakangiting sagot Isabel. Hindi niya inaasahan na mag-enjoy siya sa trabaho. Marami rin siyang nakita mga celebrity at mga politician kanina. Sayang lang at hindi ako nakapapapicture kay Piolo Pascual kanina. Nalungkot ang mukha ni Mandy. First time ko siyang nakita dito. Pwede ba mo ka-picture sa kanila? Natatawa niyang tanong. Pwede. Pero ginagawa lamang namin iyon kapag nagpupunta sila sa restroom. Napailing siya. Matagal ka na bang nagtatrabaho dito? Almost 6 years. Matagal-tagal na rin iyon. Samantalang siya, 2 taon ang pinakamatagal na tinanggal sa isang trabaho. Insan mahirap ang trabaho dito. Lalo na kapag rush hour. Pero masaya naman ang environment. Dugtong pa ni Mandy. At tama rin ang pagpapasweldo. Malaki rin ang bonus ni Sir tuwing Pasko.
Base sa tono ni Mandy, mukhang masaya nga ito sa trabaho. Gusto rin na makaramdam ng ganoon. Kung magtatagal siya sa trabahong iyon, that would be good. Sana makaklose din niya ang iba pang mga kasamahan. Napatigil sila sa pagkakwentuhan ng bumukas ang pinto at pumasok si Manager Kathleen. Tumayo silang lahat at lumapit dito. "Sir is outside. We should greet him," sabi ni Manager Kathleen. Tumingin ito sa kanya. "Ipapakilala rin kita sa kanya, Isabel." Inayos muna ni Isabel ang uniform bago sumunod sa mga kasamahan. Nagpunta sila sa second floor ng restaurant. Lumapit sa isang lalaking nakatayo, malapit sa wine bar. May binabasa ito sa hawak-hawak ng brown folder. "Good evening, sir." Sabay-sabay na bati ng mga empleyado. Nakisabay rin siya. "Good evening." Ganting bati ng lalaki. Tumingin sa kanila. His voice was husky, deep, and familiar. Napatingin na si Chloe sa mukha ng lalaki. Nalaki ang mga mata na makilala ito. He was the man who arrested his father back then. "Tapos ang working hours, pwede na kayong umuwi," sabi pa ng lalaki. "Binabasa ko lang ang sales report ngayon. Just to stay for a while, Kathleen." "Yes, sir." Magalang ang sagot ni Manager Kathleen. "Ipapaklala ko rin nga po pala ang bagong hired na waitress natin." Tumingin sa kanyang babae. Si Miss Isabel Villegas. "Isabel, this is our boss, Sir Nicholas Larson." Pakiramdam ni Isabel ay nagyaylo ang buong katawan niya na sandaling bumaling sa kanyang lalaki. Gusto niyang yumuko para itago ang mukha, pero maging kabastusan naman iyon. Good evening po," bati niya sa mahinang boses. Bahagya lang tumungo ang lalaki bilang pagbati. Iniiwas niya ang tingin. "We can all go now," sabi pa ni Manager Kathleen. "Sa mga naglilinis ng restaurant, tapusin niyo na ang ginagawa niyo para makauwi na rin kayo." Sumunod silang lahat at lumakad na palayo. Pagkabalik sa staff room, nangihina siyang napaupo. Hindi siya makapaniwala na makikita ulit ang lalaking iyon at magiging boss pa niya. Pero mukhang hindi naman siya naalaala ng lalaki. Napapitlag pa siya na maramdaman ng pagtapik sa kanyang balikat. Nalingunan niya si Mandy. "Hey, are you okay?" Tanong nito. May pagtataka sa mukha. "Para kang naikanto Dahil ba kay sir?" Mabilis na umiling si Isabel, pero hindi naman makapagsalita. Umupo sa kanyang tabi si Mandy. Lahat ng mga babae dito, ganyan din. Nung unang nakaharap si Sir, he's really handsome and hot, but intimidating. Kaya kahit gaano pa kami katagal dito, professional lang ang naging pakikitungo namin sa kanya. The man was a little bit scary. Yes, siguro dahil sa seryosong aura nito. He was like a stone, a cold stone. Pinilit ni Isabel ang ngumiti. "Ayos lang ako," sabi niya. Tumango-tango ito. "Well, mauna na ako umuwi sa'yo. See you tomorrow." "See you." Pagkaalis si Mandy, ay lumapit na siya sa locker para ilabas ang pamalit na damit. Kinalma niya ang sarili. Hindi naman niya madalas makikita ang boss nila. Mas mabuti na rin sigurong ni siya nito na alaala. She wanted to keep this job. Yun na lang ang pag-asa niya para makaipon agad at matulungan ng ama na nasa kulungan. Sinulyapan ni Isabel ang wristwatch. Mag-aalas 11 na ng gabi. Palabas na siya ng Larson Restaurant. Nakaalis ang iba pa niyang kasama sa trabaho, maliban sa magsasara ng restaurant. Dahil sa backdoor dumaan, kailangan niyang umikot patungo sa main entrance dahil malapit doon ang main road kung siya mag-aabang na masasakyang jeep palabas sa Makati. Napatigil si Isabel sa paglalakad na makasalubong si Nicholas Larson. Papunta siguro ito sa parking lot. Napatigil din ang boss nila pagkakita sa kanya. Mabilis siya nagyuko ng ulo. Gusto niya magtatakbo palayo rito, pero magiging kabastusan iyon. Kaya magalang siyang bumati. Good evening, sir." "Good evening din." Ganting bate nito. "May mga naiwan pa ba sa loob?"
Magsasara na lang po ng restaurant. May sasakyan ka ba pa uwi? Napatingin siya sa lalaki. Magkakamit lang po ako, sir. Kumunot ang noon nito. Pamarikina? May masasakyan ka pa ngayon? Hindi na itago ni Isabel ang pagkagulat. Nalaala siya nito. Lalo nagdagan ng kagustuhan niyang tumakbo palayo dito. Pero hindi na gusto ipakita na naiilang siya. Mayroon pa po. I see. Tumangutango ito. Sandali na yung pinagmasdan ng kanyang boss. Nakasuot ito ng puting collared shirt na may nakapatong na dark green jacket, black pants, at white sneakers. Kahit hindi gaano maliwanag sa kanyang kinatatayuan, nakikita pa rin niya ang itsura nito. He was really handsome. He didn't look like a pure Filipino. Siguradong may lahi ito. He had piercing dark brown eyes. Makapal din ang mga kilay nito na higad. Higit na nakadagdag ng emphasis sa mga mata nito. His jaw was sharp. He was also clean-shaven. Clean-cut ang pagkakagupit ng itim na buhok nito. He was a tall 6-footer, maybe, and his body was well-built. Base sa pagkakahapit ng damit na suot ito, pabilis ay iniiwas si Isabel ang tingin mapansin na napatagal na ang kanyang pagmamasid. Uuwi na po ako, sabi niya, at nagmamadaling lumakad palayo. Na masigurong hindi na siya matatanaw ng boss, ay saglit siyang huminto. Ilang beses na napamunto hininga. It was so awkward. Facing the man who arrested her father, nihiling niya na sana hindi ito gaano makita sa restaurant. Bakit ba, sa dami-dami ng tao, ito pa ang kanyang magiging boss? Why was destiny so cruel to her? Nakatitig lang si Isabel sa isang malaking painting ng sunflower fields na nakasabi sa dingding ng Sunshine Dream Art Gallery. Matagal na niyang gustong makabili ng painting para sa kanyang kwarto. Isabel, napatingin siya sa tabi. Ngumiti na makita ang kaibigan si Crystal Salvador. No, Crystal shocks. Medyo matagal na rin mula nang ikasal ito. Ilang beses mo nang binabalikan ng painting na yan. Natatawang sabi pa nito. Sinisiguro ko lang na hindi pa nabibili. Sabi niya. Si Crystal ang may-ari ng art gallery. She was a painter. At ito ang nagpinta ng painting na kanyang tinitingnan. Isabel loved sunflowers since she was young. Bibigay ko na nga lang sa'yo. Ayaw mo pang tanggapin. May iling ang sabi ni Crystal. Gusto kong bilhin. Sinalipan niya ang painting. Gusto kong makabili ng para sa akin. Balang araw. Hindi pa sa ngayon. Sandali siya pinakatitigan ng kaibigan. May kalungkutan na sa mga mata nito. I heard what happened to Tito Carlo. Okay lang ba kayo? Tumango siya. Okay naman na mga kapatid ko. Hindi ko pa ulit nabibisita sa kulungan si Papa. Simula na mailipat siya sa Bilibid. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Isabel, I can help. Nginitian niya ang kaibigan at nagpasalamat. Naging magkaibigan sila ni Crystal. Noong nagkatrabaho siya sa isang coffee shop malapit sa gallery nito. Saan ka nga pala nagtatrabaho ngayon? Maya-maya ay tanong ni Crystal. Ngayon ka lang ulit pabisita dito. Sa Larson Restaurant sa Makati. Waitress ako doon. Sa restaurant ni Nico? Tanong pa nito. Gulat siyang napatingin dito. Kilala mo siya? Tumango si Crystal. Kaibigan siya ni Jefferson. Ang tinutukoy nito ang asawang si Jefferson Shocks. Siya ang umaresto kay Papa noon. Mahinang sabi ni Isabel. At ngayon, boss ko. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ito. Well, nasabi na nga ni Jefferson na except sa pagiging chef, private investigator din si Nico. Pero parang consultant lang siya sa police force dito sa atin. He doesn't really work for them. Tumutulong lang siya sa investigation. Yun ang dahilan kaya hindi siya naka-police uniform noon at kung bakit wala ito sa trial. I don't really know a lot about him. Dugtong pa ni Crystal. Ang alam ko lang, marami siyang connection sa police force, sa NBI, even investigation agencies in the States. He's something.
He wouldn't want to fight. Hindi naman niya planong kalabanin ang lalaki. Unti-unti na niyang natatanggap ang lahat. Pero saan siguro ang lahat ng iyon? Hindi niya alam kung ano. Pero naisip niya, para din sa kabubuti nila ang mga iyon. But I know he's a good man. Sabi pa ni Cristel. Minsan ko lang siyang nakakausap. He seems cold, but I can feel that he's a good man. Hindi na nagsalita pa si Isabel. Ibinilik niya ang tingin sa painting. Siguro nga, hindi pa naman niya gaano nakakausap ang boss nila. Itong nakaraang araw, ay nag-alala siya na baka may galit ito sa kanya at matanggal siya sa trabaho. Pero mukhang siya lang ang nag-iisip niyon.